sakit sa puso naman ito. Oh no! Walang kalaban-laban ang mga bata. Grabe ito. Hindi ka pwede dyan kapag maiksi ang pasensya mo. Daming comments. Ilan lang po yan sa mga comments sa videong mapapanood po natin. Caught on cam kasi ang isang guro na nananakit ng mga estudyante. Sa kuha ng CCTV noong February 24, halos mawala ng pasensya ang guro habang tinuturuan ng mga pre-kindergarten na estudyante niya. Pero hindi lang daw yan ang batang napanggigila ni teacher. Ikaw, ha? Anong hindi mo alam? Alam mo yan. Oh, bakit? Ayon sa mga magulang ng mga estudyante, ikinukulong pa umano ang mga bata sa banyo kapag makulit. Ang nasabing guro, humingi na raw ng sorry sa mga magulang pero desidido raw silang magsampa ng kaso. Ano ba ang sinasabi ng batas tungkol sa insidenteng ito? Ask me, ask Attorney Gabby. Attorney, sinasabi ng ilan, okay lang naman daw na disiplahin ng guro ang mga estudyante. Marami pa ngang napapa-throwback sa mga parusa ng teachers nila noong araw. Pero ayon sa batas, hanggang saan lang po ba ang pagdidisiplina ng isang guro? Well, definitely bawal ang pisikal na pagdidisiplina sa isang bata. Bawal din ang kahit na anong pagdidisiplina na magreresulta sa pagpapahiya, pagkawala ng dignidad at paniniwala sa sarili ng isang bata o kahit na anong masasabi nating magreresulta sa emotional at psychological na sakit sa kalooban sa isang bata. Actually, marami naman tayo mga batas na ipinagbabawal ang sobrang pagdidisiplina sa ating mga anak. Unang-una, klaro sa Family Code, halimbawa na ang corporal punishment o physical punishment ay bawal sa mga paaralan. Sa Republic Act 7610 naman, ang Child Abuse Law, bawal ang psychological and physical abuse, neglect, cruelty, of course, ang sexual abuse, at ang emotional ng pagmamaltrato. Ang DepEd din ay mahigpit na pinagbabawal ang pananakit sa mga estudyante. Zero tolerance policy, in fact, ang DepEd tungkol sa child abuse at bullying sa mga bata. At any and all times, dapat nating tandaan, the best interest of the child ang dapat na binabantayan. And definitely, it is not in the child's best interest kung sobra tong pagagalitan, yung paggamit ng mga hindi nararapat na salita, ang pagpapahiya sa mga bata, sobrang paggalit, pati na rin ang paglalak sa cabinet o sa CR, lalo na nga kung ang mga ito ay mga musmus at napakamurang edad. So yung mga umabot, naku, yung mga nagto-throwback dyan, ako nga hindi ko naabutan to. Yung mga nagpapaluhod sa asin, nagpapasquat sa isang corner, yung pagpalo sa isang bata, o yung pinapahiya at sinisigawan sa harap ng ibang tao, ang mga ito po, definitely, bawal na po yan. Ano po ang maaaring kaharapin ng guro kung mapapatunayang ng aabuso ng estudyante? Of course, maaaring magkaroon ng investigasyon at ang pag-file ng administrative na kaso for violation ng mga rules and regulations ng DepEd. Magkakaroon din siguro ng pagsusuri kung nararapat bang maging teacher pa ang isang teacher na wala namang pasensya na magturo, lalo na kung ito ay mga batang musmos na makukulit or kung ito definitely ay mga children with special needs. Of course, sa mga mas grabing kaso na siyang magiging kaso na ng child abuse, nandiyan ang Republic Act 7610 na siyang kasong kriminal for child abuse. And of course, ang mga standard provisions sa Revised Penal Code for physical injuries and maltreatment. So yan, kung hindi nyo feel na dapat kayong maging isang guro, which is a very noble profession, huwag nyo nang pasukan, di ba? So tandaan ang mga usaping batas, bibigyan po nating linaw dito. Alam nyo na, para sa kapayapaan ng pag-iisip, huwag magdalawang isip, ask me, ask Attorney Gabby.
ikaw, hindi ka pa nakasubscribe sa GMA Public Affairs YouTube channel? Bakit? Mag-subscribe ka na, dali na, para laging una ka sa mga latest kwento at balita. I-follow mo na rin yung official social media pages ng Unang Hirit. Salamat, Kapuso.